Hello everyone! Ang ating topic natin ngayon ay mga tips kung paano maging matagumpay sa buhay. Paano nga ba tayo magiging matagumpay sa buhay? Para sa akin, ang pagiging matagumpay sa buhay ay hindi lamang dapat sa pera. Kasi kung doon nakasalalay lang sa pera, kahit nga mayaman ka na, kung hindi ka pa rin makontento sa iyong sarili, hindi ka pa rin matagumpay sa buhay. Ang sa akin, kailangan mong makontento. Yun ang pagiging matagumpay sa buhay. Yaman ka man o pobre ka man, maging masaya ka kung anong meron ka. Yun ang pinakamagandang bagay na dapat mong ipagpasalamat. Dahil ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala lamang. Meron pa tayong ikalawang buhay na yun ay ang buhay na walang hanggan. So habang andito tayo sa lupa, matuto tayong makontento. At syempre, kailangan nating gumawa ng mabuti. Dahil sa paggawa ng mabuti, tayo ay magiging anak ng Diyos. Makakarating tayo sa Kanya sa paggawa ng mabuti. Sa paanong paraan? Una, syempre, sa pagdidisiplina sa ating sarili. Pagkagising pa lang sa umaga, kailangan nating magpasalamat muna sa Diyos. Unahin parati natin ang Diyos. Then, pagkatapos kong magpasalamat, yung ginagawa ko ay pinagliligpit ko ang aking higaan. At ganun din ang aking mga anak. Tinuturuan ko sila na maging madisiplina sa kanilang sarili. Dahil hanggang sa pagtanda nila ay madadala nila kung paano sila lumaki. And then, maging mabuti sa ating kapwa. Tulad ng yan, halimbawa, nagpagbigay ka lang ng tubig, may humingi sa iyo ng pagkain, hindi na mo naman kailangan na magbigay ng malalaking pera kung hindi naman kailangan. So, malaking bagay na yun. Hindi dapat natin ipagkait sa ating kapwa. Kasi ano nga ang sabi ni God? Kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, yun na din ang ginawa mo sa akin. So, yun ang dapat nating matutunan. Matuto tayong maging mabuti. Kaya, panatilihin natin ang pagiging mabuti. Pero hindi naman lahat ng tao, kahit gaano mo pa kabuti, meron at meron pa rin may magpupuna sa iyo, may magagalit sa iyo. Pero yung ginagawa ko ay ipinapanalangin ko na lang sila. Dahil tayo naman ay hindi magkapari-parihan ng opinyon ng ating kaisipan. Kaya sa mga taong nakapagdudulot ng sakit ng loob, hinahayaan ko na lang sila. Yun ang kanilang kaisipan. So, hindi nakasalalay doon ang aking buhay. So, ano pa? Kailangan kong magkaroon ng lakas ng loob, confidence. Kasi nga, tulad dito, mahiyain ako. Pero alam nyo ba na dati talaga hindi ko kayang humarap sa camera. Hindi ko kayang magsalita. Dahil nga sa sobra kong hiya. Pero naisip ko, bakit hindi ko gawin kung ito naman ay kakaganda at ikakabuti ng aking kapwa? Kaya yun ang aking ginagawa. And then, matuto din tayong magkaroon ng pag-budget sa buhay. Matuto tayong humawak ng pera. Ang aking ginagawa ay binabudget ko ang aking expenses. And then, kung mayroong sobra, yun ako nakakabili ng mga bagay na gusto ko. Kailangan ko din na syempre tayong lahat ay nagkakaroon ng pangarap sa buhay. Pero kung hindi man yun mangyari, dahil yun ay pagkaloob ng Diyos, dapat nating tanggapin ng bukal sa loob. Huwag tayong maging magalitin, huwag tayong maging mapuno ng konsumisyon. Kasi ang tao, nasa sa atin nakasalalay ang ating araw, ang ating buhay. Kasi kung maghapon tayong sa simula pa lang ay naiinis ka na at hinayaan mo yung inis mo hanggang maghapon, ang mangyayari sa'yo ay hanggang hapon, hanggang gabi na, ikaw ay naiinis pa rin. Kaya matuto tayo kung paano natin i-handle yung ating sarili. Kasi ako pag nagagalit, minutes lang yun. Pagkatapos nun, wala na. Kasi ayokong magkaroon yun sa puso ko ng ugat. Kasi pag dumami na yung sama ng loob sa puso mo, yung ugat niya ay dadami din. Hanggang sa pagtanda mo ay dala-dala mo yung galit. Kaya halisin natin yung galit sa ating puso.
Dahil ang galit ay nakapagdudulot sa atin ng sakit. At yun din ang dahilan kung bakit tayo ay parating negative. Matuto tayong maging bukas ang ating kaisipan. Matuto tayong magtiyaga. Sa pagtatyaga, kailangan natin ng sakripisyo. Kasi kung hindi tayo marunong magsakripisyo, kunti lang na bagay ay maiinis ka na, magagalit ka na. Kaya yan ang dapat nating i-practice sa ating araw-araw na ginagawa. At isipin natin na tayo dito sa mundo ay manlalakbay lamang, walang tatagal dito sa mundo. Kaya habang tayo ay nandito pa, gumawa tayo ng mabuti. Matuto tayong magsakripisyo. Dahil ang tao ay nabubuhay na mayroong pagsubok sa buhay. Mayroong mga problemang pinagdadaanan. Maraming mga sufferings ang mga tao. Na walang pwedeng magsabi na, ay gusto ko sarap lang. O kung ganyan ang gusto mo, nasa sayo yan. Meron tayong ikalawang buhay na nagsisimba dahil marami kang pera, hindi ka na tumutulong sa iyong kapwa, yun, magbabayaran mo yun sa ikalawang buhay. Kaya, dapat nating isipin na ang ating buhay dito sa lupa ay hindi lamang habang buhay. Wala pa akong kilalang umabot ng 150 years na nabubuhay. Biruin mo, ang buhay dito sa ating mundo ay hindi pang habang buhay. Kaya matuto tayong magsikap na maging mabuting tao. At isipin din natin na parati tayong humingi ng tulong sa Diyos dahil siya ay magbibigay sa atin ng wisdom, karunungan kung paano natin gagamitin, i-budget ang ating oras, maging maganda sa ating kapwa, sa ating pakikisama, gawin natin ang nararapat. Dahil tayong tao ay mahihina, pero pagkasama natin ang Diyos, tayo ay lumalakas. Binibigyan niya tayo ng wisdom para magamit natin sa araw-araw nating ginagawa. At syempre, pag ganun ang mangyari, ang pangarap natin sa buhay ay si God na ang magbibigay. At matuto na tayo mag-appreciate ng buhay. At sana may matutunan kayo sa aking karanasan na maging mabuti sa ating kapwa. Yun lang. At pagpalain tayo lahat ng Panginoon. God bless everyone. Bye-bye.